Good day to all of you guys. Welcome to another house tour review. And nandito kami ngayon sa napakaganda at napakatahimik na lugar dito sa Don Antonio Village. This is a flood-free area at samahan nyo kami ngayon para i-explore itong napakagandang property dito sa Don Antonio Village. But before anything else, I would like to introduce myself. This is Leonard, a marketing specialist of EDJ1 Realty, and you are now watching The Real Estate Writer. Alright guys, I know that you're excited para i-explore itong property na to, itong napakagandang townhouse na to dito sa Don Antonio Village. But before that, kailangan muna nating malaman kung ano ba yung mga malalapit na mga establishments dito sa property na to. Yung mga hospital, mga school, yun, importante yun para sa mga kids natin, right? Sa mga groceries ni ma'am, right? Yung mga supermarkets para makapag-grocery si ma'am. And also sa mga mall, di ba? Kailangan nating maikot yun para malaman natin kung para sa atin ba talaga tong property na to based on its location. So tara na guys for the motovlogging part. Hello guys, welcome sa aming motovlog. Uunahin na natin yung mga hospitals. Pagpunta namin dito sa property na to, napansin namin na malapit to sa Diliman Doctors Hospital. Actually kaharapan lang siya, pero since sa kabila siya ng Commonwealth, so this is just 2 kilometers away from the property. And ang New Era General Hospital, dahil napakaganda ng service dito, ang daming napagaling nito during COVID days. So, ang New Era General Hospital ay 1.5 kilometers away lang po. Kung may mga kids naman po tayo, kailangan i-consider natin kung ang property ay malapit ba sa school. Malapit na malapit po ito sa The Seed Montessori School. This is just 650 meters away from the property. At kung gusto naman natin sa kabila po ng Commonwealth, meron din po dito na magandang school which is ang Diliman Preparatory School. 3.1 kilometers away lang po siya from the property. Malapit din po ito sa isa sa mga sikat na school po dito sa Quezon City which is ang FEU Diliman. 3.9 kilometers lang po ang lapit po ng property po dito. Siyempre, kailangan din natin i-include ang New Era University because they are offering from preschool hanggang college level po. And that is just 2.7 kilometers away lang po sa property. At hindi natin pwedeng kalimutan yung mga hilig ni Mrs. o ni Ma'am na mag-grocery. So malapit po ito sa mga supermarket. Unahin na po natin ang Ever Supermarket or Ever Gotesco Mall which is 3.7 kilometers away lang po sa property. Malapit na malapit din po ito sa Pure Gold Commonwealth which is 900 meters lang po or less than kilometers away from the property. At napansin din namin nung dumaan kami dito, meron din Shopwise Commonwealth branch. 1.4 kilometers away lang po siya sa property. At yun lang po ang aming mga nakita, pero mas marami pa po kayong makikita ng mga establishments once na-acquire nyo po ang property na to. Thank you so much sa pagsama po sa amin ni Kuis Jabe. Babalik na po tayo sa house review. Goodbye! Okay guys, nandito na tayo sa loob ngayon and makikita nyo, kanina na-explain namin na regarding car garage, itong parampa na ganito, 1 car garage and then dito sa loob, 1 car garage. Bali 2 car garage na. And then, since this village has a policy na pwede kang mag one side parking dito, 3 car garage na siya. Alright, pero technically talaga, itong property na to, kung dito sa loob, 1 car garage, kasyang-kasya yung van, kasyang-kasya yung SUV. And then, for the roofings, sobrang nagustuhan ko yan, ganyan, PVC. I think that is a walnut type. Walnut ba yan? Tawag dyan. And then yung mga ilaw, tamang-tama lang siya guys. And then, meron din siyang roofing dito na glass roof. Protection na rin sa ulan, di ba? Ayan, binuksan yung ilaw guys. Ito yung mga ilaw guys pag nakabukas.
Yeah, pasokin na natin yung property. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng property. And what I like about this is, again, fan ako ng mga ganitong handles. So, steel siya. I think this is a stainless steel. And napaka-sturdy at saka napaka-bigat ng pinto guys. So, plus point sa akin yun. And this is for me, parang tangile or I don't know if it is a solid wood nara or tangile. But this is a good quality of wood. Hindi siya basta-basta pwedeng anayin or masira. Good siya sa akin. Alright. So, nandito na tayo ngayon sa living area and as you can see, napakaganda, napakalawak. And what I like about this part is this ceiling. Tingnan nyo naman, naka-drop siya. May mga LED light siya dito sa gilid. And hindi nila masyadong ginawang sobrang liwanag. Naka-dim lang siya which is nakaka-relax sa mata. Right? And binigyan na tayo ng idea ni owner or ni seller kung ano yung gagawin natin or anong klaseng design yung gagawin natin dito sa property na to or dito sa area na to, sa part na to. So naglagay siya ng mga sofa dito. And by the way, just a disclaimer guys, sofas or any kind of furnitures are not included. So nasa negotiation nyo na po ni seller kung i-acquire nyo ba yung mga sofa or any kind of furnitures na makikita nyo dito sa property, enable for you na para mas maging maginhawa po yung pag-i-stay po nyo dito. Kung wala kayong sofa na ililipat, may sofa na kayo, di ba? So, included na po yung AC natin dito. Ang ganda ng pagkakalagay ng AC dito sa living area. So, dito siya. So, this is a split type AC na I think this is a 2 horsepower kasi yung mahina lang yung under ngayon. Pero napakalamig dito guys. Sobrang lamig. Alright. So dito na tayo. Meron pa siyang, wow. I like this. Meron siyang parang, pwede natin siyang i-convert into a mini courtyard. Or, wag naman sana smoking area kasi sayang yung property kung lalagyan natin ng smoking area dito. Wag courtyard or any pocket garden or anything na pwede nyong gawin dito sa labas. Pwede kayong magpahangin, di ba? And nandito na tayo sa dining area. And sobrang okay sa akin kapag ang property or a townhouse, halimbawa ang lot cut niya is pahaba. Pag ganito siya. So nilagyan nila ng mirror dito. So nakakalawak siya. Diba? Ang ganda. Parang sobrang laki ng property. Tama yung ginawa ni seller na naglagay siya ng mirror dito. And the tables and chairs are not included. Pero nasa negotiation yun na ni seller. And then, eto na yung kitchen area natin guys. Ang ganda ng piniling kulay ni seller regarding the cabinets. So yan, bubuksan ni kuya, ni sir yung mga ilaw. And then yung mga cabinet natin, I guess this is may hydraulic type ng cabinet. Right? And then dito yung ilaw. So nakakadagdag ganda yung accent nung ilaw, nakakadagdag sa ganda ng kitchen natin. And then dito tayo sa service area guys. Ito yung service area, nilagyan nila ng concept na may ang ganda ng concept ni seller dito. No? Meron talagang curtains na nilagyan niya ng curtains. Dito yung service area natin, guys. Dito tayo maglalaba or pwede natin gawing everyday kitchen, di ba? And then, don't you worry, hindi kayo mababasa dito kahit umulan. Meron tayong glass roofing. And then, dito na rin yung maid's room po natin. Okay, maid's room na may sariling toilet and bath. However, yung caretaker ng property na to, dito ngayon sila nag-i-stay. So, bigyan na lang natin sila ng privacy, guys. Alright, dito naman tayo. Akyatin na natin yung second floor, guys. Alright. Again, ang ganda ng ginawa ni seller dito, ng contractor. Nilagyan nila ng handle dito, although may handle na rin dito. And then, this is I think this is a tempered glass. Okay. Wood, solid wood, napaka-sturdy. Tempered glass, very good. And then, sobrang safe nung stairs natin, guys. Napaka-tigas. And then, hindi siya masyadong
steep. So, okay ito kahit senior citizen, yung aakyat. So, maganda yung stairs, maganda yung pagkakagawa, guys. So, kaya din na natin. Alright guys, don't mind the plastics. Nilagay lang nila to for the protection po ng floor po natin. So, yung una natin na makikita, so, unahin na natin muna dito, guys. So, may intercom na rin siya. Okay. May intercom na rin siya. Sige ba, sir? Gumagana yung intercom niya. 3 intercoms. So, yung una sa baba po. Hanggang 3rd floor. Nice. Very nice. Okay yun. So, dito muna tayo sa bedroom number 1. So, yung bedroom number 1 natin, meron na rin siyang split type AC. Alright? And then, maganda yung bedroom number 1 kasi yung pagkakat niya, square talaga siya. So, it's up to you kung paano mo ilalagay yung yung bed mo. Kasya dito kahit sabihin natin king size bed or queen size bed. And then, dito nila nilagay yung cabinet. Para dito daw yung TV. Okay. So, mayroon na siyang cable ready na siya, telephone, and then meron siyang daming electric sockets dito. And then maganda yung mga cabinets. So, it's up to you guys kung papaiba niyo yung kulay. Sa inyo na yan. Kayo na magpapaiba ng kulay. And then, dalawa yung cabinet dito. Okay, tara guys, puntahan naman natin yung common toilet and bath ng 2nd floor. Ako talaga, pag ganyan kalaking salamin, plus point sa akin kasi mas nakakadagdag siya ng parang maaliwalas yung space kesa dun sa parang ganito lang yung salamin. Tapos, basta pag malaking mirror, plus point sa akin. Okay to. Okay yung ginamit nilang mga materials. So, Bravat po, yung brands nung toilet mismo. And then, shower type na rin or raindrop type of shower na rin po yung ginamit nila dito sa puntahan na natin tong 2nd bedroom, I think. If I'm not mistaken, this will be your master's bedroom. So, ito yung master's bedroom. Malaki siya. And then, meron kang access sa veranda. Or may balcony ka na dito. You have your own balcony, guys. Ito yung balcony mo, and then nasa sayo na lang kung palalagyan mo pa siya ng fence. Pero para sa akin, if this is the master's bedroom, okay na tong tempered glass na to. Siguro lalagyan ko lang siya ng extra parang brace dito ng steel or aluminum para makadagdag na rin ng accent sa bahay. Alright, ito yung view nyo guys pag nandito kayo sa property na to. Sa part na to. Alright. So guys, tingnan nyo naman yung cut. Ang gusto ko dito, yung square talaga yung mga cut nung mga rooms. And medyo sa akin, yung yung pwesto ng AC. Yan. Medyo na-off lang ako ng konti lang. Kung nagawa sana nila na dito nakapwesto yung AC, mas maganda. Pero, of course, there's a reason kung bakit dyan nila nilagay yung split type AC. That's included on the price of the property na po. And then, ang laki ng cabinet, guys. Ang ganda. That is because, siguro, instead of a walk-in closet, nilagay na lang nila dito mismo siya sa bedroom. Sa loob ng bedroom. And then, this is the master's bedroom. Ay, hindi. May walk-in closet din. Ang galing naman. The master's bedroom, walk-in closet, and also toilet and bath. Alright. Ito, ang laki. May walk-in closet pa rin dito. Very good po. Galing ng ginawa ni contractor or ni seller. Okay, pag master's bedroom, parang gusto ko malaking salamin para sa akin.
And then dalawa yung ganito, dalawa yung sink. His and hers. Pero okay na rin. Diba? Ito, may ano siya. May divider siya ng ano. May partition siya ng toilet and then bath. Plus point sa akin yun. Alright, ganda. Dito na tayo sa third floor. Meron pa siyang mga ano pala dito. May access siya ng window dito para hindi masyadong kulog yung property. Yung ginamit dito, I think this is a UPVC. UPVC plastics. Matibay ito guys. Hindi basta nasisira to. And itong mga materials na to, kung ganito lahat yung halos pagkakaano ng mga windows tsaka ng mga glass, baka umabot ng million yung halaga. Matibay kasi ito UPVC. Okay, dito na tayo sa third floor. Ang ganda ng stairs, hindi mo masyadong random na nag-i-stairs ka. Kahit may rayuma ka dito, pwede. Alright, dito yung hallway ng third floor. And then, again, may intercom siya. Gumagana to. And then, ito yung... Okay, hindi siya same. Kasi yung sa second floor, yung bedroom number 1, yung ano niya, yung toilet and bath niya, nasa labas. Ito naman, itong bedroom number... number ilan na ba? Kasi parang ang design nito, bedroom number 1 sa second floor and then masters. Bedroom number 1 sa third floor, masters. Parang ganun siya eh. Pero, tignan pa natin. Ito, nandito sa loob yung toilet and bath. So, hindi natin alam kung ano yung master's bedroom dito. Di ba? Ang laki na salamin. Very good. Kung ano yung design nung toilet and bath sa second floor or sa second floor, sa common toilet and bath, ganito yung design. And ang gusto ko dito, yung tiles na ginamit dito. Ganito. Ito dapat ang tiles na gamitin. Sa mga ano natin, sa mga bathroom or toilet and bath. Ganitong tiles dapat. Very good. And then nilagyan na ng ilaw or LED light dito, which is nakakaganda. Nakakapag-boost ng accent ng kulay nung wall. So ang ganda ng ginawa nila dito, backlit, di ba? Yung type of lights ba yan? Tama ba? So shower or yung raindrop shower type na yung ginamit nila. Then Brabant yung brand. Very nice. Okay. Dalawang cabinet. So okay na tayo. Yung may AC din dito. Libre na yan. At pati to, ang ganda ng ginawa nila dito. Parang ang daming mics. May ilaw. Okay. Dito na tayo guys sa master's bedroom ng... Actually, hindi natin alam kung ano yung master's bedroom. Siguro ito na yon. Ito na yung master's bedroom. Nasa sa inyo na guys. Sa sobrang lalaki ng mga beds o mga bedrooms, hindi natin alam kung ano yung master's bedroom, di ba? So, ganyan siya. Malawak, guys. And then, dito yung mga provisions ng mga internet, cable, and then mga electric sockets. Ayos. Yung mga lights din na ginamit, hindi ganun karami. Yan yung gusto kong light dito sa mga bedroom. Hindi ganun karami. Para makatipid na rin sa kuryente. And paano ba to pag umaga? Maliwanag siya guys. Nilagyan lang ng curtains. Maliwanag. Kahit di ko gumamit ng ilaw. Okay. So, kung ano yung design ng third floor, second floor, ganito rin yung design ng third floor. So, meron ka rin sariling balcony guys. Ay, ito yung view mo. Araw-araw. Okay, libre na rin yung AC. Included na po yan sa property. And then, meron kang walk-in closet ulit. And for me, this is the master's bedroom. Bakit? Ang laki ng salamin. Diba? Yan. Very good. Ang laki ng salamin. Master's bedroom, third floor. Ito yun. Ako yung magdidesisyon. Okay. So, may partition din ng shower tsaka ng toilet. Very good. Ang medyo mas magiging super very good no?
Mas magagandahan pa ako kung dalawa pa sana. Kung dalawa yung sink nila. Isn't her? Diba? So tara guys, mag-wrap up na tayo! Okay guys, yun, magre-review na tayo ng ginawa nating house tour. I-wrap up na natin. So this property, kung nagtatanong kayo kung ilan yung square meters, ang total lot area ng property na to ay 98 square meters. So, sulit na ba? Pero tingnan muna natin yung total floor area. Total floor area nito is 259.24 square meters. For the price of 21 million, nasa loob ka ng Don Antonio Village. Malapit sa lahat, sa mga hospitals, sa mga supermarkets, and then may mga school na malapit dito para sa mga kids nyo. Napakatahimik ng village. Para sa inyo, sulit na ba? Para sa akin, sulit na sulit. Ano pa yung pinakamagandang part na to? Hindi ito binabaha. This is a flood-free community. So, dun pa lang panalong-panalo na kayo sa price. At nakita nyo naman yung layout ng property na to. Hindi natin matukoy kung ano yung master's bedroom. Pero sabi ko nga kanina sa video, ako na yung nagdesisyon. Ewan ko kung mapapanood ni seller to. Yung sa third floor, yun yung master's bedroom. Bakit? May malaki siyang salamin sa sa toilet and bath. Sa walk-in closet. Kasi ang lit ng salamin dun sa di ba? Dun sa second floor. Para sa akin, yung third floor yung master's bedroom. And then, ang ganda. Kasi halos lahat ng bedrooms may toilet and bath. Di ba? So, yung sa second floor, yung bedroom number 1 doon, yung toilet and bath niya, medyo nasa labas. Common, di ba? Which is okay lang naman. And then, nagulat ako, yung bedroom number 1 ulit sa third floor, nasa loob naman yung yung toilet and bath. Napakaganda ng property na to. Sa mga susunod pang mga video namin, sana samahan nyo pa kami. At mag-subscribe na rin kayo at huwag niyong skip yung mga ads, please. Joke lang po. And then, thank you so much for watching us. And again, this is Leonard, a marketing specialist of ADJ One Realty. And you are now watching The Real Estate Writer.